My sheep hear my voice, says the Lord. I know them, and they follow me. We praise your glorious name, Almighty God. Blessed Friday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, the gift of belongingness, the gift of existence, and the gift of today. Maraming salamat po, Panginoon, at kami ay nagising pa today. I am happy na ako po ay nandito na sa office to report. I reported back to office. Although kahapon I was in Diamond Hotel to attend a seminar. Pero 2 days akong nagpahinga na hindi nagpahinga. Well, si June ay mataas ang lagnat for several days and now bumaba naman na yung lagnat niya pero still coughing. Panginoon, we acknowledge you as our healer, as the only Lord. Ikaw po ang bahala sa amin. In today's gospel, we are being reminded of your house. It is written, allow me to read the portion, my house shall be a house of prayer. Kaya nagalit ka, oh Jesus, dahil yung iyong bahay ay ginawa nilang den of thieves. Yun ang reminder sa atin. Yung bahay ng Diyos ay ayaw ni Jesus na parang palengke or parang magulo. Bakit? Anong sinasabi? When I reflected on this, maraming ibig sabihin. Una, syempre, I would like to compare the house of God as in the house of prayer. Tayo din yun eh. Parang tayo, kung magulong isip natin, kung magulo ang mga adhikain natin sa buhay, how can we be prayerful? How can the Holy Spirit dwell in us kung hindi tayo maayos? Ganun din yung simbahan. Kung hindi maayos, paano na? Kaya nga naman, ang paalala sa atin is, yes, we maintain the orderliness, cleanliness of the house of God because it is a house of prayer. And synonymous to that is we cleanse our souls, our minds, our bodies with things that are not good for us. Yung makakapag-iwas sa atin sa pananalangin o yung makakapagbigay sa atin ng mga hindi magandang mga bagay. Dahil paano tayo magiging maayos kung hindi magiging maayos kung ang mga iniisip natin ay garbage? I remember yung sharing ni June palagi yung about the basura. Kung kwento ko lang, yung taxi driver may nakasakay sa kanyang pasahero. Tapos bigla siyang promeno. Bakit? Kasi may biglang tumawid. Nagalit ngayon yung nasa likod niya. Bakit? Kasi muntik na silang magkabanggaan dahil bigla nga silang Then pinuntahan ngayon ng driver na nasa likod, yung taxi driver. At pinagmumura, pinagalitan, ganyan-ganyan, kung ano-ano mga sinabi. Ang sinabi ng taxi driver, pasensya na po. Parang mapagkumbaba pa na nag-apologize and hiyang-hiya siya kung bakit bigla siyang nagpreno. Well, in reality, kaya siya nagpreno kasi ayaw niya masagasaan yung tumawid. Takang-taka yung pasahero. Bakit sobrang bait mo? Ba't nahiya ka? Bakit minura ka na, sinigawan ka pa, na hindi ka man lang nakatwira, na kesyo may tumawid. Tinanggap mong lahat. Alam niyo ba kung anong sabi ng taxi driver? Hindi ko to makakalimutan sa sharing ni June. Kung siya puno ng basura, kaya siya galit, nagmura siya kung ano-ano sinabi niyang hindi magaganda. So basura yun, tinatapon niya sa akin. Kung papatulan ko siya, di para kung tinanggap yung basurang tinapon niya. Pero kung hindi ko siya papatulan at mag-apologize na lang ako, pasensya na,
hindi ko kinuha yung basurang itinapon niya sa akin. Ganon din tayo. Marami bang basura sa dibdib mo, sa puso mo? Alisin mo yan. Kasi hindi yan makakatulong sa iyo. Sabi ko nga sa anak ko, sabi niya, Ma, bakit hindi ko makalimutan yung mga heartaches, yung mga nangyari in the past? Parang sa'yo, okay lang. Sabi ko, magkakasakit ka. Ayaw mo magkasakit. It's not worth it. Move on. Move on ang kailangan natin. So, ihahalin tulad natin ang sarili natin doon sa gusto ni Lord na malinis na simbahan na naaayon sa lugar para makapanalangin ang mga tao dahil ang house ni God is house of prayer. So, tayo din, how can we pray if we have garbage in? Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, those who are praying with us right here, right now. Lord God, we need healing. Mataas po ang BP ko. Mataas naman ang meron namang infection si June. Si Lorraine, meron din dinaramdam. Si Martin, dami pong may sakit. Parang sabi nila po, this is the season of flu, this is the season of sickness, pero marami naman din pong walang sakit. Kaya sana po lahat wala na ng sakit. Lord God, kailangan ka po namin sa aming buhay. Napakarami po naming pinagdadaanan, pero ito po'y kaya naming mapagtagumpayan dahil naririto ka po sa amin. Allow us to manifest you in our lives, dear God. And allow us to be yours alone. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary and the martyrs that we remember today. I remember si Martin po excited mag First Communion sa December 7 dahil gusto niya raw maging like little Jesus. Amen. Blessed Friday once again. God bless us all.